walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga paputok sa Bukawi, Bulacan, nagkakaubusan na. Dalay ng trapiko, nagsikip sa pagdagsa ng mga customer. Exclusive, ilang illegal na paputok, palihim pa rin na ibebenta. Notorious na Piccolo, may nabiktima na namang mga bata, mga pamutol ng daliri sa iba't ibang ospital. Nakahanda na. Exclusive, pagsik ng bawal na Goodbye Philippines. Naranasan na isang batang sinindihan ito sa loob ng kanilang bahay. Camp Karingal sa Quezon City, nayanig ng sunugin ang mga nakumpiskang illegal na paputok. Sa gitna ng kasiyahan sa paghahanda para sa lubungin ng 2011, State of Calamity. Idineklara na sa Albay dahil sa malawakang pagbaha. Exclusive, umano'y illegal na litsunan at maruming katayan sa Quezon City. Ipinasara. Dolphin Show sa Quezon City. Pinulabog ng protesta ng ilang miyembro ng animal rights group. Barbie Fortesa at Joshua Junicio, ano kaya ang regalo sa isa't isa? At ang mga bagong dieta at exercise na garantisado umanong makapagpapasexy sa inyo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 oras. Sa gitna ng masayang paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon, kalbaryo ang pinagdaraanan ng mga taga-Albay dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Ang video po na inyong nakikita ay ang pagragasa ng baha at lahar sa Albay. Abangan ang detalye niyan maya-maya lamang. Magandang gabi po, isang tulog na lang, papasok na ang bagong taon. Todo na ang mga paghahanda. Sa Bukawi sa Bulacan, nagkakaubusan na raw ng mga paputok. At sa dami ng dumadayo doon, naku, usad pagong na daw po ang trapiko. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Naku Mel, kung mapapansin mo yung mga stante ng mga tindahan dito sa Bukawi, Bulacan yan, halos iilan na lamang yung display, yung ibang ang mga bodega nila ay nasimot na. Paano ba naman kasi Mel, dumoble o trumiple pang araw yung bilang ng mga namimili ng paputok, kulang isang araw bago yung bisperas ng bagong taon. Pero dahil nga sa dami ng mga namimili, abahabaan na ho ninyo ang inyong pasensya dahil napakahaba ho ng daloy ng trapiko na inyong bubunuin. Dito tayo dito. Simula kaninang umaga, mabagal at halos walang galawan ng mga sasakyan papalabas at papasok sa Bukawi exit ng North Luton Expressway. Pila mga sasakyang mayat mayari ng hinto sa hilera ng tindahan sa Governor F. Halili Avenue sa Barangay Turo. Karamihan naghahabol para di maubusan ang natitirang supply ng paputok. Ba't kayo na po ba yung Walang time eh. Thank you, Raj. Kasi tomorrow wala nang time, mas mahirap bukas, mas matraffic. At least ngayon medyo luwag pa. At saka yung presyo mas okay pa rin. Madaling naubos sa mga locally made na paputok gaya ng Quitis, Trompilyo, Luces, Cinturon ni Judas at Sawa. Marami-rami pa rin ang aerial fireworks pero may kamahalan ng presyo. Karamihan sa mga nakausap nating nagtitinda, nangakong wala na raw pagtataas sa presyohan hanggang bukas. Sa Kalumpit, Bulacan, para namang kabuting nagsulputan ng mga nagtitinda ng paputok sa gilid ng kalsada. Kaya agad rumonda ang BFP para siguruhing may permit at nakasusunod sa safety standards ang mga maliliit na tindahan. Merong dinesignate na lugar. Ang problema dito, yung iba kasi hindi nila alam yung yung iba galing sa ibang lugar na nagtitinda. Kung kaya't nabigla kami na kung saan-saan na lang nagdatingan at nagsipwestuhan yung mga Naku Mel, wala na nga raw tulugan at wala na rin pahingahan yung mga nagtitinda ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan dahil simula ngayong gabi hanggang bukas na ng tanghali inaasahang marami pa yung hahabol para mamili ng paputok na gagamitin nila sa pagsalubong sa 2011. Handang-handa naman daw yung mga nagtitinda rito na magbigay ng discount o di naman magbigay ng pasobra. Di lamang dun sa kanilang mga sukya kundi dun sa mga maramihan kung bumili at dun sa mga customer na palagi ang nakangiti. Mel? Maraming
Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Ito, may bata na naman po na nabiktima ng bawal na pikulo. Itong masaklap. Dumadaan lang ang biktima nang hagisan siya ng paputok. Mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakatutok live si John Consulta. John! Nakatulong daw ayon sa mga doktor ang mayat-mayang pag-ulan at pagkakaroon ng epektibong media campaign para sa pagkakaroon ng mababang bilang ng mga insidente ng paputok ngayong araw. Gayunman, meron pa rin mga paisa-isang dumarating na naputukan. Pasado alas 11 ng umaga, dinala dito sa JRMMC ang 9 na taong gulang na si Joan Mateo, taga Quiapo. Kwento ni Joan, mag-iigib sana siya ng tubig nang bigla siyang mahagisan ng paputok sa kanyang paa na agad sumabog bago pa man siya makalayo. Uwi na ako, nagisan po ako ng paputok. Pikulo po. Agad din examine ng mga doktor ang sugat at nilapatan ng gamot ang kaisa-isang insidente ng biktima ng paputok ngayong araw. 27 na ang kabuuang bilang ng mga naputokang biktima na itinakbo dito sa JRMMC simula nitong December 24. Sa 27 naputukan, 14 ang nabiktima ng pikulo. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng karagdagang medical supplies dito sa JRMMC. Kabilang dito ang mga gasa, syringe, gamot na anti-tetanus at itlog na puti para sa mga batang makakalunok ng watusi. Kailangan ding mapaalalahan na natin ang mga magulang na talagang bantayan nila ang mga anak nila para maiwasan ng ganitong mga sakuna. Sa ngayon, Mel, naka-standby na nga ang mga karagdagang reserve medical teams dito sa JRMMC para nga rumisponde sakaling kailanganin ng pagkakataon. Patuloy namang binabantayan, Mel, sa burnt unit ng JRMMC ang lagay ni Romel Velasco na nakaranas ng matinding pagkasunog sa katawan sa aksidente na nangyari sa Baliwag, Bulacan kahapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Kausapin po natin ngayon si Dr. Eric Tayag, ang Direktor ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Tayag. Magandang gabi, Mel. Una muna ang pagbati ng Department of Health sa pamumuno ng aming kalihim, Secretary Ona. Happy New Year. Maraming pong salamat at ganoon din po sa inyo. Sa huling tala ng DOH, ilan na po ba ang bilang ng mga naputukan, Doktor? Sa unang 9 na araw at nireport namin kanina, Mel, umabot na sa 229 ang nabiktima, kasama na ang 8 na biktima ng ligaw na bala at ang 5 na nalason. Doon sa 216 na nasa bugan ng paputok, kalahati rito ay taga Metro Manila at kalahati rin ay dahil sa pinagbabawal na pikulo. Doktor, ano po ba yung mga gamit na nasa harapan ninyo? Mabuti, Bel, na sabi mo yan. Kasama ko ngayon si Dr. Ronnie Bono ng Jose Reyes ng Orthopedics Department. Kanina nga ay tinitingnan namin itong mga instrumento. Itong hawak ko ngayon kakatakot yan, Dok, ha? Oo. Pero pag ang pasyente pumunta po, hindi po gagawin to sa emergency room. Titingnan muna, gagawin natin yung assessment kung may kailangan putuling buto at sapagkat ito, Mel, ay ginagawa sa operating room. Ano ho yan? Ito po, pag nasa, halimbawa po, na x-ray na natin, kailangan putulin yung buto, nasa operating room na. Ito po, utay-utay na kinukuha yung laman at buto, yung fragments, si Doktor yung tingin namin. So, unti-unti ho yan. So, yung pasyente ho naman, medyo may pampatulog po yun. Doktor, tulungan mo ko dito sapagkat ito ngayon ay ang drill. Kasi po, pag may fracture po yung buto, kailangan ituwid natin yon. Babarinahin po natin yon at depende sa haba, pipili po tayo ng haba, ito po ay ipapasok natin para madiretso yung buto. At eto naman po, kung malaking buto po ang kailangan putulin, eto po ang gagamitin. Lagari yan na. Lagari po. Ala! Sa ngayon, Mel, 18 na yung naputulan ng daliri at 33 ang nagtinamaan sa mata. May isa pa ay lumabas yung laman ng mata. Ay! Dok, ikaw talaga, Dok. Dok, nananakot ka, no, Doktor? Sa totoo lang, Opo, Mel, tumatabi kami sa nanonood ngayon. Subalit, kami po gusto namin magpaalala po sa inyo, bagamat nakahanda po ang ospital sa pagputol. Sana po ay maghanda po tayo ng mas maganda para maiwasan po natin ang pagdami po na magiging biktima. Kasi, Mel, sa trending nung ginagawa namin, baka tumuntong tayo sa bilang na 1,000 sa pagsapit ng bagong taon. Naku, wag naman sanang mapabilang dun sa 1,000 yan. Doktor, ano po ang mga paalala ninyo sa mga nanonood sa atin ngayon?
10 sa 2010 para wag po maputol, wag gumamit po ng paputok sapagkat uutay-utayin po Naku, talaga yan. inulit na naman. Kahit na po pinutol nyo po, napulot nyo po yung daliri, nilagay nyo sa yelo, pumunta po kayo sa ospital, napaka-imposible po na maikabit pa po. Hindi na pala pwede yung ganon. Yung ikakabit ulit. May paalala lang, kung tayo mapuputukan, kailangan maalis yung init kagad sa gripo, sa tubig, ay kahit may sugat. Yung may burns po, lalo na superficial, wala namang gaping wound. Parang sa ganun na lumamig kagad yun, hindi masyadong mamaga, maalis yung konting dumi, tapos keep dry kagad, takpan, pumunta sa ospital, lalo na kung sa kamayan, paa, sa ulo, o kaya naman sa maselang bahagi ng katawan. At bawal yung mag-self-medicate, Doc? Maglagay ng ano daw yung mga kamatis, nilalagyan ng kung ano-ano, Tama yan, toothpaste. Mel. Bawal yun. Wala mo ng home remedy po. Aha. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Eric Tayag, ang direktor ng National Epidemiology Center ng Department of Health.